Sa marahil sa mga hindi natin itatanggi sa ating bansa, sa ating mga Pilipino, ay ang pagkahilig natin sa politika. Kumpara marahil sa ibang bansa, mas interesado tayo dito. At makikita natin yan sa voting turnouts. Kung hindi ako nagkakamali, ay parang itong nakaraang 2025 midterm elections ay record. Parang pinakamarami sa kasaysayan ng halalan sa ating bansa. Hindi ko hinuhusgahan ng mga walang interes dito, ito ay kalayaan nila. Pero hindi natin maitatanggi na maging ang politika ay bahagi na ng ating buhay. Merong iba na masyadong makialam sa politika. Ito yung parang masyadong makisawsaw sa politika. Hindi ako sang-ayon sa mga taong ito, pero hindi rin ako sang-ayon sa walang pakialam dito. Sapagkat gaya ng nakita natin nung isang linggo na maging ang pamahalaan ay mula sa Diyos. Katunayan, itinalaga ng Diyos. So tinitingnan natin ang pamahalaan na bahagi ng common grace ng Diyos. Kaya dapat ay tama o may tama tayong pagtingin dito at ang maganda nga sa salita ng Diyos, merong sinasabi sa bagay na ito. At ito yung simple na hangarin natin na makita natin kung ano ang karunungan ng salita ng Diyos sa bagay na ito. Alam nyo, ang isang napakaganda sa atin, hindi tayo iniwanan ng Diyos sa dilim. Hindi tayo iniwanan na para tayong nangangapa. At meron tayong liwanag ng salita ng Diyos. Sa liwanag nga na kay Hesus Kristo. Siya ang ultimong katuparan ng kasulatan. At ako'y umaasa na sa ating nakaraang mensahe ay tayo ay naliwanagan dito. At sa pagkakataong ito, dalawang mensahe lamang ito patungkol sa isang Kristiyano at kung paano siya makikitungo o paano siya mamumuhay sa gobyerno o paano siya makikitungo sa pamahalaan na kanyang ginagalawan. At muli, iniimbitahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa sulat naman ni Pablo kay Timoteo. Isang pamilyar na passage, unang Timoteo 2, talatang 1 hanggang 7. Unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 7. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubo sa lahat na siyang patutuo sa tamang panahon. Para dito'y itinalaga ako na isang mangangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Ito ay tinatawag na pastoral letter at ang pinakalayunin ng sulat na ito ni Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo ay kung siya daw ay maantala, ay maaari niyang malaman kung ano ang dapat ugaliin ng tao ng Diyos o ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Marahil may plano si Pablo na pumunta ng Epeso, sumulat siya at kung siya man ay maantala ay ganito
ang dapat ugaliin ng bawat isa, ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Makita natin yan sa Kabanata 3, talatang 14 hanggang 15. So, ang tinutukoy dito ay patungkol sa pagsamba ng iglesia o yung tinatawag na Christian worship or yung gathered church. At meron kasing nagtuturo dito sa iglesia, sa Efeso, na hindi naaangkop sa tinatawag na sound doctrine. So, pansin nyo, ito yung layunin ng sulat, yung dapat ugaliin ng bawat tao. Meron kasing nagtuturo dito sa iglesyang ito na itinatag ni Apostol Pablo ng hindi naaayon sa tamang turo. Kaya dito si Pablo ay nag-aatas kay Timoteo bilang pastor sa iglesia dito sa Efeso na atasan daw yung mga tao na huwag magturo ng ibang aral. Malinaw yan sa Kabanata 1, talatang 3. At isang halimbawa na tinatawag na sound doctrine o yung dapat na turo na umiral sa iglesia sa pagtitipon o pagsamba nito ay yung tinatawag na male leadership. Ibig sabihin, hindi po pwede na manguna o magsalita ang babae. At ipinaliwanag iyan ni Pablo sa Kabanata 2, talatang 9 hanggang 15. Ang sabi ni Pablo, gayon din naman na ang mga babae dapat na magdamit na may kahinhinan, naaangkop at hindi mahalay, hindi nang napapalamuti ang buhok at ang ginto o perlas o mamahaling damit. Hindi ko pinapahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva. At si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagkakasala, etc. etc. Kaya mapapansin nyo na matapos ang Kabanatang 2, diyan ibinigay ang mga kwalifikasyon ng obispo at diakono. Pamilyar tayo diyan, Kabanata 3. Pero bago pa man ang mahalagang bagay na yan, may leadership. Dapat ganyan yung umiral na turo, ganyan yung ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Ay bago yan, ipinakita dito ni Pablo ang mas mahalaga o pangunahin. At ito ay pinatungkol sa pananalangin sa lahat ng tao. Partikular sa mga namumuno. Ipinapakita dito yung primacy ng prayer in worship. At mahalaga na maintindihan natin itong mga kapatid. Kaya kaugnay sa gusto nating tuon ng ating mensahe ngayong hapon, itong aking simpleng mensahe. Pangunahin sa pagsambang Kristiyano ay ang manalangin sa gobyerno. Pangunahin sa pagsambang Kristiyano or sa Christian worship ay ang manalangin sa gobyerno, sa mga namumuno. Ngayon, marahil may itatanong nyo kung bakit napakahalaga ng panalangin sa lahat ng mga tao, partikular sa mga namumuno. Alam nyo, kung ikaw ay isang iglesia na nasa gitna ng mapanupil o malupit na gobyerno o pamahalaan, ay hindi mo na may ipapanalangin ito. At ito ang gustong matutunan ni Pablo para kay Timoteo, na siya namang dapat ituro ni Timoteo, na ngayon ay pastor sa iglesia sa Efeso. Ito naman ang dapat niyang ituro doon sa iglesia. Nabanggit ko, alam niyo, napakahalaga ng may leadership sa iglesia. Kapag may nakita na kayo na tumatayo dito sa unahan ng babae, nananalangin, nangangaral, ay ma-disturb na kayo. Pero isipin nyo na hindi iyan ang binigyan ng higit na importansya ni Pablo. Ganyan natin makita ang halaga ng panalangin sa iglesia, sa pagsamba nito, partikular sa pananalangin sa mga nasa katungkulan.
Ngayon, bakit napakahalaga ng panalangin sa mga namumuno? Dalawang bagay. Una, ang namumuno ay may kinalaman sa buhay ng Kristiyano. Ang namumuno ay may kinalaman sa buhay ng Kristiyano. At pangalawang bagay, ang namumuno ay kasama sa nais maligtas ng Diyos. Ang namumuno ay kasama sa nais maligtas ng Diyos. So yung unang bagay kung bakit masasabi natin na napakahalaga ng panalangin sa pamahalaan, sa gobyerno, sa namumuno, ang namumuno ay may kinalaman sa buhay ng Kristiyano. Marahil isang maling kaisipan sa pamahalaan ay walang kinalaman sila sa ating buhay. Hindi po. Meron bang ganyan nag-iisip na parang yung pamahalaan walang kinalaman sa aking buhay yan? Kaya, lalo pa sa akin marahil na Kristiyano, walang kinalaman sila. Siguro nga kung walang direktang epekto o kinalaman ng pamahalaan sa ating buhay, marahil wala tayong dahilan na ipanalangin sila. Pero dito pinakita na meron silang direktang epekto sa ating buhay. Kahit pa sa atin ng mga mananampalataya. Ang linaw na sabi ni Pablo sa talatang 1 hanggang 2. Una sa lahat, again, pinapakita doon yung primacy ng prayer, ay sinasamo ko na gawin ang paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat, iba't ibang ekspresyon ng pananalangin, patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng mga nasa mataas na katungkulan, ito yung pansinin nyo. Upang tayo'y mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. So dyan mapapansin nyo yung direktang epekto ng pamahalaan sa buhay natin. Gusto kong ipakita dito kung ano yung uri ng pamumuhay ang pwedeng mangyari sa atin sa ilalim ng isang pamamahala. Kung tahimik ba o at payapa ang iyong magiging buhay o masalimuot. Ganyan natin makita yung epekto ng pamahalaan sa atin. At kahit pa sa atin ng mga Kristiyano, wag na wag tayo mag-iisip na para bagang dahil tayo mga Kristiyano ay wala na silang epekto sa atin. Maling-mali ang ganyang kaisipan. So nararanasan ng Kristiyano ang tahimik at payapang pamumuhay dahil sa panalangin sa namumuno. Alam niyo ba na kalooban ng Diyos na mamuhay tayo ng tahimik at payapa sa lipunan na ating ginagalawan? Pero bahagi doon ay panalangin. At ito, marahil ang mali sa maraming tao. Kasama na marahil ang mga Kristiyano na gustong mamuhay ng tahimik at payapa. Marahil wala naman sigurong tao o kahit pa Kristiyano na hindi gusto na mamuhay ng tahimik at payapa sa lipunan na kanyang ginagalawan, subalit hindi nananalangin. Hindi nananalangin sa gobyerno. Alam niyo, wala tayong magagawa sa isang malupit o masamang pamahalaan. Marahil wala na sa kontrol natin yan kung sila man ay maging masama. Subalit pwede tayong manalangin sa kanila. Muli ito ang mali sa maraming tao. Isinasama ko na ang mga Kristiyano sa halip na manalangin, panay-puna at reklamo sa gobyerno. Huwag tayong umasa na mamuhay ng tahimik at payapa kung ganyan ang ugali natin sa gobyerno. Hindi natin sinasabi na hayaan na lamang natin ang isang masama at mapanupil na gobyerno. Hindi. Kung meron kang magagawa, by all means, gawin mo ang pwede mong magawa. Subalit kung wala kang magawa, kung sa tingin mo, isa kang mamamayan, isang simple, ordinaryong mamamayan sa lipunan na iyong ginagalawan,
O kahit pa ikaw ay isang Kristiyano, ang maganda mong gawin ay manalangin. Hindi yung panay-puna at reklamo. Alam niyo, ikinabit ni Pablo sa pamumuhay ng tahimik at payapa ang pagiging makadiyos at magalang. Sa Tagalog, ang ginamit ay yung kabanalan. Pero ang mas sakto ay yung pagiging makadiyos, pagiging godly and respectful. Ngayon, pagiging makadiyos ba at magalang yung panay-puna at reklamo sa gobyerno? Isipin natin ang mga bagay na yan. Mga kapatid, wag nating tingnan ang pagiging makadiyos at magalang sa ginagawa nating pagsamba linggo-linggo. Hindi masama yan. Subalit papaano ang pagtrato mo sa pamahalaan? Kaya nga hindi nakapagtataka na bigyan ng higit na importansya ni Pablo ang pananalangin sa lahat ng tao, partikular sa mga namumuno. Una sa lahat, gusto kong ipakita dito yung ating patotoo sa kanila sa harap ng isang malupit, isang hindi mananampalatayang pamahalaan. Nabanggit ko na kung ikaw ay nasa isang lipunan na malupit, mapanupil, marahil hindi mo magagawang manalangin sa kanila. Sa halip, galit ang iuukol mo sa kanila. Pero wala yang puwang sa Kristiyano. Pansinin niyo ang kasunod na talata, talatang 8. Ibig ko ngang ang mga lalaki, nasa worship. Ibig ko ngang ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan. So diyan mapapansin nyo na dahil masama yung gobyerno, tila hindi nahihikayat ang mga Kristiyano dito sa Efeso na ipanalangin sila. Ay dahilan ba kung ipanalangin kayo, malulupit kayo? Sa halip na kakaroon sila ng galit sa kanilang puso. Pero hindi kaya sila ni Pablo na manalangin pa rin sa kanila. Iyan ang tamang pagsamba. Iyan ang buhay Kristiyano. Iyan ang kabanalan. Kaya wag nating isipin ang kabanalan sa pagiging maraming alam sa salita ng Diyos. Pagiging maraming ginagawa sa iglesia. Pagiging aktibo sa iglesia. Hindi masama na ikaw ay gumagawa sa iglesia. Marahil hindi masama na marami kang ministeryo sa iglesia. Pero wag mo lang dyan tingnan ang kabanalan, ang pagiging makadiyos. Tingnan mo muna yan sa pagtrato mo sa gobyerno. Kaya ganyan yung paalala ni Pablo. Ano yung dapat na ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos? Hindi nakikita sa marahil pagtataas ng ating mga kamay sa pagsamba sa Diyos. Sa pananalangin, sinabi ni Pablo sa kasunod na talata ng ating teksto, talatang 8, na kayong mga lalaki, kung kayo mananalangin, binanggit yung mga banal na kamay. Mga kapatid, napakagandang pagsusuri nito sa atin, lalong pag-uusapan ay pagiging makadiyos, godliness, yung godliness. Pwede mong tingnan yan sa maraming anggulo. Marahil banal ka, pero baka dito sumasala ka. Nung isang linggo, nabanggit ko itong mga tinatawag na mga kaliwa, mga lep. Kadalasang mapapansin nyo sa mga taong ito, mga walang galang. Walang galang sa pamahalaan. Hindi dapat ganyan ang Kristiyano.
Sa halip na mag-rally ka sa kalsada, manalangin ka. At yan ang hamon ko. Kung nais mong mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang, matuto kang manalangin sa pamahalaan. Ang isa at kadalasang problema na nakikita natin sa lipunan, ang mga tao ay masyadong demanding. Ibigay nyo sa akin ang gusto ko. Ibigay nyo sa akin ang nararapat. Ganyan ang tao. Pero hindi niya nakikita ang tungkulin na dapat niyang gawin sa lipunan na kanyang ginagalawan. Sabay nananalangin, sabay may magandang patutuo sa bansa na kanyang ginagalawan, sabay makadiyos at magalang. Kung minsan masyadong demanding pero hindi natin magawa yung dinidemand sa atin. Alam niyo, napakapangit para sa Kristiyano na masyadong demanding sa pamahalaan. May mga tao na kaya lamang gagawin ng isang bagay ay dahil may kapalit. Mga kapatid, kung hiningan tayo ng Diyos ng kapalit, wala tayong kaligtasan. Kung hindi si Kristo ang pumalit o humalili sa atin, wala tayo. At ito ang gusto kong maintindihan ng wala pang kaligtasan. Kailangan mo si Kristo sa iyong buhay. Hindi mo kayang ihalili ang iyong sarili para matumo ang kaligtasan. Kailangan mong isang kahalili sa taong si Kristo Jesus. At sana buong kapakumbabaan mong tanggapin yan. Huwag kang magbayabang sa sarili mo na kaya mong ang iyong sariling ipresenta sa Diyos. Ngayon, kung tayo ay hindi hiningan ng Diyos ng anuman para sa ating kaligtasan, hihingan ba natin ang pamahalaan? Magdidiman ba tayo sa pamahalaan? Kung minsan, kung makaasta tayo sa pamahalaan, parang hindi tayo tumanggap ng biyaya. Sa pamarahil, mali sa mga tao na nakikita natin sa lipunan, masyadong hopeless. Sa lipunan na kanilang ginagalawan, wala na talaga tayong pag-asa. Sa bansang Pilipinas. Siguro nga kung hindi ka na nananalangin sa bansa na iyong ginagalawan, mawalan ka na nga ng pag-asa. Subalit hindi ganyan sa mga Kristiyano. Isa sa mga prayer items natin sa prayer meeting, sa intercession, alam niyo yung isa doon ay nation. Ngayon, bakit ka nananalangin sa bansa? Dahil naniniwala ka, may pag-asa pa ang bansa. Hindi ko maisip kung nananalangin ka sa bansa, sasabihin mo, wala nang pag-asa ang bansa. Nanalangin ka pa. Dapat ito yung isang bagay na matutunan natin. Nabanggit ko na isa sa mga natutunan ko nga sa iglesia ay yung deference sa authority in the church. Pero isa pa doon ay yung ang panalangin mo dapat ay hindi masyadong parokyal. Nasa paligid lang natin. At ito yung isang bagay kong natutunan na hindi man siguro ganun kalawak ang aking panalangin sa ngayon, pero kahit paano nakasama na ang bansa. At mahalaga yun mga kapatid sa paniniwala na ang namumuno ay may kinalaman sa buhay ng Kristiyano at pangalawang bagay, ang namumuno ay kasama sa nais maaligtas ng Diyos. Malinaw yan sa talatang 3 hanggang 4, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Hindi, ibig sabihin nito na lahat ng tayo ay maliligtas, that's universalism. Subalit ipinapakita dito ang pagnanais ng Diyos
na maligtas ang lahat ng tao at kasama doon ay ang mga namumuno. Ngayon, paano mangyayari yon? Sa pamamagitan ng ating panalangin. Nararanasan ng namumuno ang kaligtasan dahil sa panalangin ng Kristiyano. Hindi ito automatic, pero dahil sa pagnanais ng Diyos na maligtas ang mga taong ito, pwede itong mangyari through your prayer. At ito ang motibasyon ng Kristiyano sa kanyang pananalangin sa gobyerno, sa mga namumuno. Alam nyo, kung hindi nais ng Diyos na maligtas ang mga taong ito, wala na tayong dahilan na ipanalangin sila. Kung iisipin natin, talagang napakahirap ipanalangin ng mga taong ito, ang mga namumunong ito. Isipin na lamang natin na sila ay nagiging dahilan ng ating hindi maayos na pamumuhay. Sa halip na tahimik at payapang pamumuhay, nagiging masalimuot ang ating buhay. Nakikita natin yan sa nangyayari sa mundo. Gyera dito, gyera doon. Kahirapan dito, kahirapan doon dahil sa korupsyon. Subalit sa kabila nito, nais pa rin ng Diyos na maligtas sila. Grabing kapakumbaba ng itinuturo sa atin dito. Gustong ipakita sa atin dito na wala dapat tayong pinipili sa panalangin. O kung sino ang ating gustong maligtas, hindi ganyan. At sino tayo para mamili ng ipapanalangin? Kung sino ang dapat maligtas? Kung isipin natin, tayo ay dapat bang maligtas? Hindi. Tapos parang ayaw natin silang maligtas. Dahil ayaw natin silang ipanalangin. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa lahat ng 5, meron lamang daw isang Diyos. At may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. At sinabi pa dito na binigay daw ang kanyang sarili na pantubo sa lahat na siyang patutuo sa tamang panahon. Muli, hindi gustong sabihin dito ng kaligtasan ay para sa lahat. Subalit pinapakita dito na walang ibang paraan ng kaligtasan para sa lahat ng tao, kundi si Kristo Jesus lamang. Siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at ito ang dapat maintindihan ng Kristiyano. Kung naiintindihan mo na walang ibang paraan ng kaligtasan para sa lahat ng tao, hindi mo ba siya ipapanalangin? Muli, ito ang panalangin namin sa inyo na hindi pa dumadating sa kaligtasan. Sa pagkakilala ng katotohanan, sana ay makabilang kayo sa lahat ng tao na ninanais ng Diyos na maligtas. Alam nyo, isang kabalintunaan, isang irony na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, tapos hindi ka makasama doon. Pag sinabing lahat ng tao, walang exempted. Huwag niyong isipin na nais lamang ng Diyos yung isang group of people o isang bansa o ano. Lahat. Ngayon kung lahat, tapos hindi ka makasama doon. Isang kabalintunaan. Sana makasama kayo doon. Kung wala pa kayo, kung hindi pa kayo kasama sa mga ligtas. Balit isang kabalintunaan din para sa mga Kristiyano na ninanais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, subalit ayaw natin silang ipanalangin. Nabanggit ko kanina na sa halip na ipanalangin ng mga Kristiyano dito sa Efeso ang kanilang pamahalaan, nagkakaroon pa sila ng galit sa kanilang puso. Para naman talaga nakakagalit. Matutuwa ka ba naman sa isang malupit na pamahalaan? Pero hindi dapat ganoon. Angkitan natin sa mga mananampalataya sa Efeso, bagaman marahil nananalangin sila sa mga namumuno sa kanila, meron pa yung pagdududa. Sinabi sa huling bahagi ng talatang 8, iniisip parahil nila na talaga bang ninanais ng Diyos na maligtas sa mga taong ito?
Bukod sa galit sa kanilang puso, nagdududa sila sa kanilang panalangin. Talaga bang nais ng Diyos na maligtas ang mga taong ito, ang mga nanunungkulan na to? Subalit, ipinakita dito ni Pablo na nais ng Diyos na maligtas sila. At ang patunay noon ay ang pagkatawag mismo sa kanya ay Pablo bilang isang mangangaral at apostol. At ang sinasabi niya, hindi raw siya nagsisinungaling. Nagsasabi raw siya ng katotohanan. Siya ay guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan, talatang 7. Hindi nakakaduda yun. Na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao dahil ito si Pablo na isang taga-usig ng iglesia, tinawag bilang mangangaral, apostol. At sige, kung kayo'y nagdududa pa, sinasabi ni Pablo, hindi ako nagsisinungaling, nagsasalita ako, nagsasabi ako ng katotohanan, guro ako sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Pagdududahan niyo pa na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Gusto sabihin ni Pablo, huwag kayong magduda. Siguro kapag sinabi ng isang politiko, dahil sa kanyang pangangampanya, ililigtas ko kayo sa kahirapan. Ililigtas ko kayo sa gutom. Magdududa ka talaga. Pero kapag sinabi ng Diyos na nais niya na maligtas ang lahat ng tao, huwag kang magduda. Pagdududahan mo ba yon? Ang hamon ko ay, dahil inanais ng Diyos na maligtas ang mga namumuno, magkaroon ka ng hangarin na ipanalangin sila. Huwag kang magduda sa iyong pananalangin sa kanila. Huwag mong isipin kung sino ba yung mga namumunong ito, kung sila ba ay mabuti o masama. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga yung nais mo na maligtas sila. Huwag kang magkaroon ng galit sa iyong puso. Gayon din, huwag kang magduda sa iyong panalangin sa kanila. Ang panghawakan mo ay nais ng Diyos na maligtas sila. Sapat na yon sa iyong panalangin. Dahil wala kang magagawa sa kanila, hindi mo hawak o kontrol ang kanyang puso, subalit pwede kang manalangin. Yan lamang ang pwede mong magawa. Si William Tyndale ay nahatulan ng parusang kamatayan dahil sa kanyang pagta-translate ng Bible into English. Namatay siya noong 1536. Subalit, ayon sa account, habang siya ay nadoon sa lugar ng kamatayan, sinasabi niya kanyang huling panalangin, ay sinabi niya, Lord, open the King of England's eyes. Lord, buksan mo ang hari ng England, yung kanyang mga mata. At iyon ay may kinalaman doon sa kanyang hangarin niya na matranslate ang buong Biblia. Pinatungkol niya kay King Henry VIII. Hindi naman siya naligtas sa aking pagkakaalam. Pero katulad ni William Tyndale, na nadoon sa gitna ng isang malupit na pamahalaan, ay pwede tayong manalangin na buksan ang mga mata ng mga namumunong ito. Ito man ay sa simulain ng gawain o maging sa kanyang kaligtasan. At ito rin yung ating simpleng panalangin para sa ating mga namumuno, sino man sila, ay naway buksan nga ng Panginoon ang kanilang mga mata. Unang-una na para sa kanilang kaligtasan. At ang himno na ating aawitin bilang tugon ay sasabi na
turuan tayo ng manalangin ng tama at sinabi sa talatang 4, pananampalataya lang, sasalay huhugas. Tiwala na nakatuon kay Kristong Diyos lamang at sana nga ay ito yung magbunsod sa atin na makita natin na pananampalataya lamang ang puwedeng humugas sa kasalanan o para maligtas ang isang tao at maganda na ito'y ating ituon kaugnay sa mensahe na ating narinig sa mga namumuno sa atin. Awitin natin bilang tugon, turuang manalangin. Bukas po tayo sa panalangin mga kapatid. O dakilang naming Diyos, aming habagin, mapagbiyayang Ama, papasalamat kami sa pagkakataon na muli ay marinig ang iyong salita at salamat nga po sapagkat kami ay hindi nyo iniwanan sa dilim. Meron kaming liwanag ng iyong salita na pwede naming tunghayan at pwede naming maging gabay sa amin bilang mga Kristiyano. Lalo pa bilang mga Kristiyano na namumuhay marahil sa isang lipunan na malupit. Panginoon, salamat sa paalala na kahit sa gitna ng malupit na pamahalaan ay meron kaming tamang diwa na dapat pairalin dito at iyon ay ang ipanalangin sila. Nakita namin ang malaking epekto ng pamahalaan sa aming buhay dahil dito ay pwedeng maging payapa at tahimik ang aming buhay sa buong kabanalan at paggalang. Subalit dahil nga sa pamahalaan ay pwedeng maging masalimuot ito. O Diyos, salamat at nakita namin ang aming napakahalagang tungkulin bilang mga mananampalataya o marahil bilang isang iglesia na nasa gitna ng isang pamamahala. O Diyos, salamat sa liwanag ng iyong salita at nakita namin na kahit ang mga namumuno, gaano man sila kalupit, ay ninanais niyo pa rin ng baligtas. Iyon ay sa taong si Kristo Jesus. Panginoon, salamat sapagkat meron kang means para magkasundo ang Diyos at tao. At yun ay ang taong si Kristo Jesus. Panginoon, nawa nga ay ito ang makita ng bawat isa. Nalangin namin ang mga namumuno sa aming lipunan na ikaw nga ang magbukas ng kanilang mga puso at dumating sila sa pagkakilala sa katotohanan. Naway mahabag ka sa kanila. Niniwala kami kung gaano ang pwedeng magawa ng aming panalangin. Hindi dahil sa aming merito, kundi dahil sa merito ni Jesucristo at maging sa aming kalagitnaan. Naway sila'y makasama sa lahat ng tao na ninanais yung maligtas. Mahabag ka sa kanila, Panginoon. Salamat po sa iyong paalala minsan pa sa amin. Iyong salita tunay na napakabuti niyo. Salamat sa iyong katapatan sa iglesia na patuloy niyong pinapaalalahanan mula sa iyong salita at naway ikaw ang aming ang napuri sa mga oras na to. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.